Okay, good morning sa inyo guys. Another skills ang ating ga-aralan ngayon, which is the loop. Okay, so let us check first or set first the unit na. So we are always using millimeter para sa pinakamaliliit na detalye. So we have to set that into millimeter. Okay, then next let us set this into workspace. 3D modeling tayo. Ayan. Since 3D gagawin natin, then let us draw first circle. Then let us place the first point. Pick here at any radius or diameter you want. Then another is, let us draw line. Ayan, line. On center of it, we will use that as our reference line. Ortho on natin para okay. So, pick dyan. At any height, distance, bahala kayo. Then another circle, smaller one than the first. Okay, pick here. Then after that, let us go to surface. Loaf. Ayan na, kita nyo loaf. Pick nyo yung loaf. Then pick the first. Okay, kung saan ang gusto yung i-loaf. Second circle, pick. Ganyan, ayan na siya. Okay. So, para bumilog siya, pick nyo pa yung point. Ayan, yung point yung gitna end point. Ayan. Kita nyo, bumilog siya. So, yun ang pinaka magiging ganyan para ibilog pa siya or iloof pa na mas sa gusto ninyo. Pinaka-guide lang yun or path lang yun ang vertical line. Pwede nyo erase yan later. Then, after that, just to make a design, again, we have to add, okay, another line. Let us draw line here. So, dagdagan natin feature niya. Okay, line. The next, circle again. Let us draw circle. So, kunin lang natin diameter. Takdaan natin siya ng around point, siguro 0.3, 0.2, bahala ka, 0.3, yung payat lang, 0.3. Then, after that, we have to press it. Press pull tayo. Yun siya. Pick. Then, the other point. Ayan siya. Then, we have to draw circle again. At any radius you desired, okay, draw a circle. Then, line again as our path. Pick on center. Ayan. At any height. So, bahala kayo. Okay. Decision yan. Then another circle, gawa tayo. Kung ano yung taba ng radius ng maliit, kasi yan ay papatong natin. This is 0.3 din. So, 0.3. Okay, and then next, we have to go to surface. Loop. The big one, then the smaller one. O, ayan na siya. Okay, so para mas madagdagan siya, pwede nyo rin yan. Yan, reference nyo tulad ng ginawa natin ganun na pwede din naman. Kung gusto nyo baguhin yung inyong pagkakaloof. Okay? So, wala nakapipig dyan. I-enter nyo lang yan sa pagkapik nyo. Kita nyo doon madami yung kanyang guide. So, ayan siya. Then, next, we have to move this cylinder. So, let us move. Pick nyo yung icon for move. Then, we have to choose this cylinder. So, pick natin yan, make sure, naka end-to-end point yan. Para eksakto. Yung square na green, end-to-end point. Okay? Then, again, we will move these two. Ayan, pwede nyo join or union siya. Pwede naman, nasa sa inyo yan. Bahala kayo. Then, next, move natin yung dalawang yan into the center of the first figure. Yung ginawa natin una. So, continue nyo lang yan. Pick nyo lang continue. Then, we have to place that on center again or end point. Ayan, nakita nyo yung mga markang yan na naka-os na pick end point talaga. So, para eksakto yung kanyang pagkakakonekta. So, linisin na natin to by erasing these lines and circles. Ayan na siya ngayon. Okay, malinis na. Then go to visualize. Sa wireframe, let us choose realistic. So, ayan na siya ngayon. Okay, you can see, meron siya improvement. And then, let us erase yung ilan. Ayan o, yung line sa gitna. Pwede naman yun, erase nyo. May erase siya.
Okay? So, pick nyo lang yan. Tsagay nyo lang. Makuha nyo lang yung point. Okay? So, after that, pipili na tayo, no? Naka-realistic yan, no? Naka-realistic siya. Check natin. Pupunta tayo sa materials browser. We have to open that. Okay? So, hanapin natin. No, wala yan dyan. So, we have to type. Okay? Kung solid union nyo, pwede naman. Pwede union yan. Okay? So, move natin. No, tignan nyo ha, para malinis pa natin. Para yung mismong itsura lang ang lalabas. So, move natin. Continue nyo lang yan. Ayan na siya. Lagay natin dito. Meron pa natirang guide to. Dalawang circle. Let us clean this by erasing again. No, pick natin yan. Para malinis yung ating drawing area. Okay? So, ayan siya. Then, pick. Then again, you can move this on center. Bahala kayo. Then, MAT. MAT, Material Browser Open natin ha. Kasi pag MA lang, Match Property yon. Tandaan nyo na. Match Property, MAT, it's match, Material, lalabas yun. Material Browser Open. Yan ha. Material Browser Open. So, we have to wait lang. Sandali, maglo-load siya. Medyo depende sa gamit ninyo. Okay, ayan. Then move lang natin siya by picking here. Ayan, let us place that on left side. Okay. Pili tayo dyan. Mag-browse lang kayo ng gusto nyo yung kulay. So since ang gusto ko that is plastic color, hahanapin ko yung category niya into plastic. So alam nyo naman yung application of materials. Okay. Hanap ako ng plastic na gusto ko. Hindi tao, kundi, ayan. Ayan siya. Pick ko muna yan, bago kulayan. Then, pick the desired material. Then, apply. Okay? Ayan na siya. Oh, medyo dark, di ba? So, gusto nyo baguhin. Oh, pick uli. Then, choose again. Ayan, pili. Oh, medyo na gold. Okay? Mas maganda. Pero hindi pa ako kontento. O, palitan ko uli. Wait. Ito pang gitna. Yan. Okay. Pili uli. Gusto ko medyo malinaw. Ayun. O, di ba? Malinaw siya. Parang kita pati loob siya. Para lumalangoy na elepante dyan. Makita. So, gusto yung baguhin. Ayan siya uli. So, depende sa gusto niyo na materials. Bahala kayo. Gusto yung black. No problem naman. Just to see the other angle of view of it sa orbit nyo. Kung gusto yung gumagalaw siya ng patuloyan, Corbit or 3D continuous orbit. So, ayan siya, no? Ikot-ikot nyo na lang just to see the other angle or view of your figure. To make sure na walang nahiwalay, hindi siya nag-aaway-away, hindi nagkakatampuhan, naghihiwalay. Ayan. So, i-orbit nyo siya. Or continuous orbit. Tuloy lang. Yan ang paggamit ng law. With that command, you can create a realistic object. Okay? So, gagawin nyo ilang activity. Just to make a realistic object. Ayan na siya. 853